Hindi na nag-abalang magtanong si Kriza gaya ng bibisitahin ba siya nito sa ibang bansa, oras na naroon siya. Alam niyang imposibleng gagawin yun ng abogado. Sino naman siya para pag-aksayahan nito ng oras? Paniguradong oras na maipadala na siya nito sa ibang bansa, yun na ang katapusan ng lahat sa kanila. Paniguradong puputulin na rin nito ang lahat ng paraan ng kanilang communication. Kung itong isa sa kanyang tuntunin sa laro nilang dalawa, nakahandang sumunod si Kriza dito. Hindi naman siya taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi pa naman agad-agad, bibilang pa yun ng buwan o maaring taon. Depende, kaya huwag ka na munang maging excited na makaalis sa poder ko. Dito na muna. Marahil dahil mabait at masunurin si Kriza, kung kaya naman maganda ang mood ni Nick, hinagod niya paikot sa maliit na bewang ng dalaga ang isa niyang palad. Muli pang nasindihan ang init na namamagitan sa kanilang mga katawan. Now tell me baby, bakit kakaibang bango mo ngayon? Pinaghahandaan mo bang mabuti ang gabing ito para sa ating dalawa ha? Masuyop ang tanong dito ni Nick. Namula na si Kriza at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang yun, medyo nanghina rin ang kanyang mga binti na tila ba bigla na lang siyang nalumpo. Ang tanawing iyon ay nagpalakas pa ng loob ni Nick. Walang inaksayang oras si Nick, umikot siya upang magkaharap silang dalawa ng dalaga. Mariin niya itinulak ang katawan ni Kriza pasandal sa salamin. Hinawakan niya leg nito at marahang inihalik na doon ang kanyang labi. Mga halik na ibang iba sa mga halik na ginawa niya sa dalaga noong mga nakaraan niyang pagtatangka. Puno iyon ng pananabik at pag-asam na sa gabing iyon ay maangkin niya ng katawan ng dalaga ng buong buo. Animoy gutom na gutom ito sa kanyang labi na sa pakaramdam ni Kriza ay isa siyang halimaw na ngayon lang muli na pagbigyang gawin ng bagay na yon. Hindi na siya nangahas na pagdudahan na may sakit si Attorney Bentacourt. Masyado nito masigla ngayon. Nang mas lumalim pang halikan nila at halos makalimot ng dalawa, ay biglang tumunog ang cellphone ni Kriza. Ang ringtone ay nakalaan sa number ng kaibigan niya si Rita. Mabilis na niyang tinulak si Nick. Sandali lang Nick, kailangan ko sagutin ang tawag. Walang pakundangang inabot ni Nick ang cellphone niya at binigay yon sa kanya. Napindot na ng lalaki ang answered button na inon ng speaker noon upang marinig din niya anumang pag-uusapan ng dalawang babae. Walang naging imik doon si Kriza. Pakaramdam niya, minsan naisip bata pa rin talaga si Nick sa kabila ng propesyon nitong kagalang-galang. Mukhang hindi na nila kailangang suriin ang isa't isa sa kanilang relasyon. Ito na lang ang magdedesisyon ko anong meron sila ng binata. Hindi iniwasan ni Kriza ang mga haplos at halik ni Nick na nagpatuloy habang kausap niya sa kabilang linya kaibigang sa Rita. Yes, Rita. Napakunot na ng noo ni Rita ang marinig ang tunog ng boses ni Kriza. Hey Kriza, what is wrong with your voice? Bakit ganyan ang tunog niyan ha? Ano yan? Bedroom voice? Tulog ka na? Nalimpungatan ka ba sa tunog ng tawag ko ha? Humagal pa ka ng tawang kaibigan na mariing kinapikit ng mariin ni Kriza. Alam ng iba nang tumatakbo sa utak ng kanyang kaibigan ngayon, mahilig pa naman ito magbigay ng mali siya kahit na wala itong pinangahawakang katibayan. Doble na ang kahihiyang kanyang nararamdaman. Una, nahihiya siya dahil sa naririnig ni Nick ang pinagsasabi ng kaibigan niya. Pangalawa, hindi niya magawang itulak palayo si Nick na patuloy hinahalikan ng leeg niya kung kaya naman nakikiliti siya. Idagdag pa na hindi niya gusto ang tono ng boses ng kaibigan sa kabilang linya. Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Naku, kung hindi ko lang alam na wala kang boyfriend ngayon, ay paniguradong iisipin ko na may kasama kang lalaki. Dahil sa tono ng boses mo, pabiro nitong turan dahil upang makagat na ni Kriza ang pang-ibabang labi niya. Tinapik ang likod ni Nick upang sabihin ditong tumigil to sandali. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Nick na mas dinin pang malambot na labi niya sa leg ni Kriza. At niyakap pa ng mahigpit ang katawan, dahilan upang mahina siyang mapahagikik ng walang tunog doon. Namula pang mukha doon ang dalaga habang mahinang napapamura. Nilapit ni Nick ang mukha sa isang tenga ni Kriza upang mahina lang na bumulong. Bakit hindi mo sabihing tama siya ng hula ngayon? May lalaki ka nga. Sa takot na marinig na kaibigan niya ang boses ni Nick, kahit pa alam naman niyang tinutukso lang siya ng abogado, halos mamuti ng kanyang talampakan sa pagtakbo patungo sa loob ng master bedroom. Maigpit niyang hawak ang kanyang roba nang sa ganon hindi yan mahulog o kung hindi naman ay aksidenteng malaglag. Iniwan na si Nick sa loob ng banyong hindi mapakaniwala sa ginawa niya.
Rita, pwede ba tayo magkita bukas? May gusto lang ako sabihin sa'yo. Nang dahil sa pakikialam ni Nick sa kaso, ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Aguilon ay muling nabawi at gusto ni Krisa na ibalik rin sa kaibigan ng pera niya. Nakarating na rin ang balitang yun kay Rita. Nakalabas ang ama ng kanyang kaibigan nang dahil nakapagpiyansa ito. Hindi niya may tatanging masaya siya sa kaibigan. Okay, sige, e-text mo na lang sa akin kung saan at anong oras. Okay, Rita, salamat. Siya nga pala, Krisa. Alam mo na, may gusto rin akong mga sabihin sa'yo kung kaya ako napatawag ngayon. Umikot na sa kawalan ng mga mata ni Krisa kahit hindi nakikita ng kaibigan. Ang alin, tungkol saan, maang-maangan niya kahit na may nahihimigan na siya. Alam mo bang may sumisira sa kumpanya ng dati mong nobyo? Narinig ko mula yun sa aking asawa. Gulong-gulo raw ngayon ang moko. Maaari pa raw siyang makasuhan at humantong na makulong. Alam mo, deserve niya ang bagay na yon. Dapat habang buhay na lang siyang makulong. Nang sa ganun ay masulit naman. Ang sama kaya niya, hindi ko pa rin maalis sa aking isipan ang mga ginawa niya sa'yo. Hindi umimik si Krisa. Hindi dahil guilty siya kung hindi wala na siyang pakialam pa rito. Karma niya na yon. Tumatala pa talaga sa kanyang karma no? Buti nga, idagdag ni Rita na sinundan pa ng malakas nitong pagtawa. Deserve niya lahat. Hindi nagalit si Nick kahit pa parang tanga siyang naiwan sa loob ng banyo ni Krisa. Nang patakbo itong patalilis na umalis upang kausapin ang kaibigan niya, bahagya siyang ngumiti habang hindi pa rin inaalis sa mga mata sa dalagang dumapa na sa ibabaw ng kama at humarap sa kabilang direksyon. After ng ilang minuto para sa katahimik na pumasok ang abogado sa silid para kumuha ng damit at maligo na rin. Sinilyapan lang siya ni Krisa habang ang isipin ay nasa kanyang kausap pa rin. Ngayon pa man ipinanood niyang kumuha ng damit si Nick at pulutin itong mga kanyang roba. Sumunod pang mapanoodin niyang mga mata sa binata hanggang makapasok na muli ito sa loob ng banyo. Saka pa lamang siya bumalik sa kanyang tamang sarili nang isara na ni Nick ang pintuan ng banyo. Ayaw na ni Krisa na pag-usapan nila ngayon ni Rita si Alex kung kaya naman minabuti niyang baguhin na lang ang kanilang topic. Ano pang ibang nais mong sabihin sa akin, Rita? Hindi bang sabi mo ay may baka pang ikakwento sa akin? Huwag na natin pag-aksayahan ng oras ang mokong na yon. Panandaliang nanahimik doon sa Rita. Hindi niya alam kung yun ang tamang oras para sabihin niya yon sa kaibigan na dama niyang medyo apektado pa rin tuwing babanggitin ang pangalan ng dati nitong nobyo. Ah, oo. Magkakaroon daw ng class reunion. At ang balita ko si Ami Coronel daw ang nag-suggest na magkaroon tayo noon. Alam mo na, masyado siyang bida-bida. Gusto pa yata makabalita ko ano ng sitwasyon mo ngayong nawala ka na sa music center na kasama niya. Nakikinita na ni Krisa ang pag-ikot ng mga mata ng kaibigan. Natapos na ibalita yon. Parehong ayaw nila sa babaeng yon. Matagal na rin ang tinakwil ito kung kayang marinig ang pangalan nito'y parang nabubuksan ng sugat na nakaraan ni Krisa. Naging dahilan ito ng pagkatanggal sa trabaho. Hay nako, iba ang kutob ko, Chris. Mukhang may kakaiba na naman siyang plano. Parang bata, hindi na natapos-tapos ang masamang motibo. Tingnan mo merong yon. Hindi ako pwedeng magkamali doon. Agad na sumilit sa isipan ni Krisa na doon din graduate si Alex. Hindi man nila ito kaklase. Knowing Ami, paniguradong iimbitahan yon ng mahaderang babae. Siya na lang ang iiwas. Ayaw niyang pumunta. Ano man ang mangyari, hindi siya pupunta. Kahit pa sabihing matatanda na sila. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng babaeng yon na muling yurakan ng kanyang pagkatao ngayon. Alam mo, wag na lang kaya tayong pumunta. Hindi naman siguro tayo kawalan sa kanila, hindi ba? Sa tingin ko nga ikaw talagang pinupunterya niya. Gusto ko pa niyang mas lalong ipahiya sa mga dati nating kaklase. Nalaman ko ba naman sa ilan na kanilang sinasabi niya na ang lungkot daw ng buhay mo dahil wala ka ng trabaho. Eto pa, nalaman ko rin na hinuhusgahan ka na niya agad na nang dahil daw sa kahiyang hindi ka mangangahas na pumunta upang magpakita sa klase. Galit na tura ni Rita. Sa totoo lang ay ayaw na itong pansinin pa sana ni Krisa. Wala na siyang pakialam kung anong mindset meron ng babae. Mag-aaksaya lang siya ng oras at panahon. Maubos lang ang energy niya dito. Ano sa tingin mo, Krisa? Hindi sumagot ang dalagang hindi pa rin alam ang magiging desisyon niya. Feeling ni Krisa gusto ni Ritang pumunta at patunayang hindi na siya apektado. Gusto rin dito marahil na ipakita niya kung ano na siya ngayon sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Ngunit nakadepende yon sa magiging mood ng desisyon niya. Malamang kung pupunta siya, pupunta rin ang kaibigan niya. Baka magtampo ito kapag sinabi niya kaagad ang kanyang desisyon na hindi. Patatagalin na lang muna niya siguro yun ng konti.
Sige, pag-iisipan ko na muna yun, Rita. Ano yung akma na sanang ibababa ang tawag ng kaibigan na meron siyang maalala? Sandali, Rita. Kung ikaw magdedesisyon, ano sa tingin mong mabuting gawin natin? Pupunta ba tayo o hindi na lang tayo dadalo ng reunion? Alin ang mas makakabuti, ha? Hindi ko rin alam kung anong desisyon mo. Siyempre yun na lang din ang desisyon ko. Sasalungatin ko pa ba ang gusto mo? Siyempre hindi. Kung saan ka, doon ako. Kasangga mo yata ako sa kahit na anong magiging desisyon ng best friend ko. Alangang pilitin kitang pumunta kung ayaw mo. Sige, bahala na. Matagal pa naman. Oo. Oo nga, Chris. Saka wala namang date na silang sinasabi. Hindi na rin nagtagal at nagpaalam na si Rita. Pagkababa ng kanyang phone ay inangat ni Chris ang kanyang mukha upang matagpuan ang bulto ni Nick na nakatayo sa may pintuan ng bathroom. Tanging bathrobe lang ang suot sa katawan ng binata, basang-basa pa ng tubig. Kakaiba na naging pakaramdam ni Krisa sa tanawing iyon. Wala sa sariling nakagat ng dalaga ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi kasi may kakaila sa katawan ng abogado ang maganda nitong figura sa kahit na sinong mata. Para itong modelo na kinukuhanan doon ng photoshoot. Hindi lang yon, kawangis to ng isa sa mga Greek god na paniguradang paulit-ulit na luluhuran upang sambahin ng sinumang kabaro ni Eva. Sa kahanga-hanga nitong itsura ay nakalimutan ni Kriza na ilihis sa mga matang malakit pa rin ang titig dito. Habang magkahinang ang kanilang mga mata ay naglakad na sinig sa harapan niya habang panakanakang pinupunasan ng binata ang basa niyang buhok. Itinagilid nito ang kanyang ulo na bahagyang nilapit sa mukha ni Kriza na namumula na sa hiyat kapag dakay tumawa ni ito ng mahina. Reunion na magkakaklase? Tama bang narinig ko? Kami raw ni Narita. Alam mo ba na doon nagsisimulang extramarital affairs? Binasaan ni Kriza ang kanyang labi na nanunuyo na sa lapit na naman ni Nick sa kanya. Hindi ko kailangan problemahin yon, hindi pa naman ako kasal. Sumeryosong mukha ni Nick na nakatingin pa rin sa mukha ng dalaga. Oo, tama ka naman dyan, Chris. Hindi ka pa nga kasal pero alam mo na sa akin ka na ngayon. Ako na nagmamay-ari sa'yo. Humaplos ang tungki ng ilong ni Nick sa ilong ni Kriza. Nasubukan niyang abutin ng labi ng dalagang nahigit na naman ang kanyang hininga sa tangkang gagawin ng binata. Hindi nagtagal ay dumampi na yon. Ang lambot ng labi ng dalaga ay sobrang nakakatemp. Kay Nick na may gawin pa ditong kakaiba. Bukod sa angkinin ng labi nitong sobrang kinababaliwan niya. Sa akin ka lang, hindi ba? Nanghihina ng boses na ulit na tanong ni Nick upang siguraduhin ang kanyang alam na akalang pag-aari niya lang ang dalaga. Oras sasabihin nitong hindi. Hindi niya alam kung anong maaari niyang gawin sa katawan ni Krisa na alam niyang walang laban kung gagamitan niya ito ng puwersa at iba yung lakas niya bilang lalaki. Sa akin ka lang, Chris. Narinig mo? Sa akin ka lang. Walang pakundangan na niyakap ni Chris ang leg ni Nick gamit ang kanyang dalawang braso at hinilang ulo nito palapit sa kanyang mukha. Punong-puno ng halo-halong emosyon ang kanyang mukha. Halos maduling na siya sa lapit ng mukha nito ay hindi niya magawang putulin ang malagkit nilang titigan. Ibang-iba ang pakiramdam ng dalaga ngayon habang nakatitig pa rin sa mukha ng binata kumpara sa dati niyang karelasyong sa Alex. Parang mas makabog ang dagundong ng puso kay Nick. Kung sa'yo lang ako, ibig bang sabihin noon ay sa akin ka lang din? Matalinhagang tanong ng dalaga, ngumiti pa ito habang hinihintay ang magiging sagot ng binata sa kanya. Sa halip na sumagot ay binigyan lang siya ni Nick ng ilang segundong halik. Sa labi na kagad din niyang tinanggal na makaramdam na kakapusin na sila pareho ng hininga. Ano sa tingin mo, Chris? Malambing nitong sagot na muling dinikit ang nag-iinit na labi sa bahagyang nakabuka niyang bibig. Natural na yon, pag-aari na natin ang bawat isa. Namumungay ng mga matang marahang kinagat-kagat ni Nick ang malambot na labi ni Kriza. Sa paraan ng ginagawa nito'y gigil na gigil ng binata sa labi niyang namumula. Nakadagdag pa yon sa liyab ng apoy na namagitan sa kanila, kung saan walang sinumang makakahadlang para pigilan. Sa totoo lang, hindi yun ang iniisip ko ngayon eh. Ayos na pwesto ni Chris ang bahagyang balagbag na humiga. Yakap pa rin ang leg ng binata. Ayaw niya yung bitawan. Nahila na niyang katawan nito, padagan sa kanyang katawan kung saan mas nabigyan pa ng access si Nick sa katawan niya. Anong ibig mo sabihin? Malamig na, kinaplos ng paulit-ulit ng dalagang isang palad sa isang pisngi ni Nick. Masuyo yun na parang mas inaaya niyang binatang huwag tumigil. Gusto lang kitang pasayahin ngayon, Nick. Wala akong ibang iniisip kundi ibigay ko ngayong gabi ang aking katawan sa iyo ng buo. Lumalim ang tingin ni Nick sa kanya na mula ng mukha ng dalaga
nang walang imik na muling halikan nitong labi niya. Hindi na niya nasundan ang mga nangyari matapos siyang hubaran ng binata ng suit na robot idikit ang katawan nito sa kanyang animoy nagbabaga. Natagpuan na lang ni Chris ang sarili na tinitiis sa magkahalong sarap, takot at sakit na ginagawa nitong pilit na pagpasok sa kanya. Oh shit, wala pa talagang nakakagalaw sa'yo. Seryoso ba to, Chris? I thought. Walang pakundangang niyakap na ni Chris sa bewang ni Nick. Ang dalawang braso niya nakapulupot kanina sa leeg ng binata. Kiss me, Nick. Halikan mo ko. Mapangas na pakiusap ng dalaga sa kanya. Don't worry, baby. I'll be gentle. Pangako. Na walang pagsidla ng kasiyahan sa kanyang tinig. I'll be good, Chris. Puno pa ng pag-ibig nitong turan. Ibig sabihin lang noon ay siya pala ang magiging unang lalaking makakatikim sa katawan ng dalaga. Nang bunga kala niya napaka-imposible na ng dahil kay Alex. Nangiumang na ang katawan upang tuluyang ang kinin na hindi mapigilang kabahan ni Nick. Kahit hindi naman yan ang kanyang first time na gawin ng bagay na to. Parang bago sa kanyang lahat. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, muling hinalikan ng labi ni Kriza para mag-concentrate. Teka lang, Nick. Parang maupos na kandilang tulak niya sa katawan ng binata. Hindi na rin niya naikubli ang mariing pangngiwi. Ang sakit. No baby, sa una lang naman masakit. Tinikom na lang ni Kriza ang bibig, tiniis ang bawat hapdi at sakit. Hindi nagtagal ay narinig na sa apat na sulok ng silid ang mga ungol na galing sa kanilang nakaawang na bibig na tuluyang nakalimot at nilamon ng mga sandali. Mga ungol na patunay na narating na nilang pareho ang sukdulan ng kanilang unang beses sa pagniniig. Thank you, Kriza. Pagod na bulong ni Nick nang bumagsak sa kanyang tabi. Kinabukasan, bagamat parang nilalagnat at masakit ang katawan ay nagpunta pa rin si Kriza ng ospital upang bisitahin ng ama. Ayos na ito kumpara noong unang punta niya, gumaan pang pakaramdam ng dalaga. Nabanggit na rin niya ang tungkol sa pagbalik nila sa dati nilang bahay. Ayaw nitong pumayag na lumayo sila sa lugar kahit na pilit mang ginigiit ni Kriza na umayon sa plano niya. Ayos lang kami, iha. Siguro naman ay hindi na kami guguluhin pa ng dati mong nobyo. Pero tita, mabuti na po yung huwag mo kaming alalahanin. Ayos lang kami. Siya nga pala, may iba ako. Kamusta ang samahan niyo ni Attorney Bentacourt? Positibo ba ang resulta? Huwag mo na siyang pakawalan ha? Okay na sa kanya. Magaang ngumiti lang ang dalaga. Okay naman sila kaya lang paano niya mapanghahawakan ang background at karakter ng pamilya ni Nick. Saka gusto lang naman ng abogadong relasyon na walang pasanin kaya pinagbibigyan siya nito. Kung tungkol sa hinaharap, hindi man lang niya ito naisip na makakasama ng matagal. Ayaw din niyang paasahin ang sarili niya. Sige po tita, aalis na rin po ako kagad. O sige, mag-iingat ka pa uwi. Kakalabas pa lang ni Krisa sa may gate ng ospital nang biglang huminto sa kanyang harapan ng isang puting BMW. Nakababang bintana noon kung kaya tanaw niya kung sinong driver. Ang kaibigang si Rita, busangot ang mukha nito na animoy halatang problemado. Kailangan ko ng kausap, pwede ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Huhulaan ko, sasakay ka o sasakay ka? Walang imik na sumakay si Krisa sa kotse at kinabit ang seatbelt ng sasakyan. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Iritado siya kung kaya naisa ng manigarilyo ni Rita. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe sa harap ni Krisa. Pinigilan niya ang sariling gawin iyon. Dinala siya nito sa isang coffee shop matapos na maupoy tinulak ni Krisa ang isang bank card sa harapan ni Rita na naglalaman ng perang inutang niya rito. Wala sa mood si Rita na pinag-usapan ng tungkol dito kung kaya pinakita niya na lang ang laman ng hawak niyang cellphone sa kaibigan. Tingnan mo to, desidido talaga si Ami na guluhin ka. Kung ano mga pinagsasabi tungkol sa'yo. Talagang dito pa sa group chat siya panay ang rant ha. Mabilis na kinuha yun ng dalaga at iniscroll. Oo nga, tama to. Puro na lang negatibong bawat pinagsasabi niya tungkol sa kanya. Ilan lamang naghahanap daw siya ng matatandang lalaki na mayaman at pagkakaroon niya umano ng hindi malinaw na relasyon sa mga hindi kilalang lalaki. Sa madaling salita, nilalarawan nito si Krisa bilang isang babaeng bayaran. Mumuntong hininga na doon si Krita. Krisa, isa kang guro. Sino maglalakas loob na hayaan kang magturo sa mga anak nila pagkatapos gawin to ni Ami? Baka mamaya isipin pa nilang delikado sa yung kanilang mga asawa. Hinaing na ni Rita. Maliban na lang kung meron isang lalaki na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang mga asawa. Ang ipapakilala mo karelasyon. Kung hindi ang bagay nito ay magiging mahirap para sa'yo. Anong gagawin ni Krisa ngayon tila niyuyurakan ni Ami ang pagkatao niya?
Ano ang mangyayari ngayon na ibigay na ni Chris ang sarili kay Attorney Nick? Ito na ba ang simula na maganda nilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.